Kung may nabubuhay pang higante sa mundo, sila na marahil ito. Sa bigat na 5 tonelada, ang elepante ang pinakamalaking hayop sa ibabaw ng lupa. Pero gaano man sila kalaki, isa sila sa pinakamaamong nilalang. Sagrado sa kultura ng Thailand ang mga elepante, simbolo ng katatagan at ng ating mahabang pagkakaibigan sa kalikasan. Pero ngayon, iba na ang imahe ng maamong higante. Kadalasan silang makikita sa mga kalsada at palabas, nagpapasan at nagbibigay saya. Pero tunay nga ba ang dala nilang ligaya? Hindi na bago ang ganitong tagpo sa mga tourist camp sa Chiang Mai, Thailand. Mga hayop ng kagubatan ng isa sa pinakamalaking atraksyon sa lugar. Pero sa halip na gubat, sa mga theme park na sila naninirahan ngayon. Isa lamang ito dun sa mga napakaraming mga elephant camp dito sa Chiang Mai, Thailand. Sa ngayon, nasa mga 5,000 na lang ang total population ng elephant sa Thailand. Pero karamihan sa mga elepante ito nasa mga zoo, nasa mga elephant camp katulad nito, kung saan ginagamit sila for tourism. Mahigit 70 elepante ang nakatira sa Mesa Elephant Camp. Bawat isa, kabisado na ang routine para sa selfie ng mga turista. Pagkaila. Okay. 1976 pa nang itayo ang elephant camp na ito. Araw-araw, daan-daang turista ang nagtutungo rito. Sa pagdaan ng panahon, nagbago na rin ang palabas ng mga elepante. Mula sa simpleng pagpaparada at pagpasan sa mga turista, paglalaro ng football, hanggang sa nakamamanghang talento ng pagpinta. Mula sa malayo, tunay ngang nakakatuwang panoorin ang mga elepante. Pero sa malapitan, may mga bagay akong napansin na nagtanim ng kaba sa aking damdamin. You don't remove the chain. If you had a chain, you can, if you no chain, they go. If there's no chain, they go. Yeah, they go. They do not stop. Lahat ng elepante sa Mesa Elephant Camp may kadenang nakakabit sa paa at leeg. Paliwanag ng mga namamahala sa naturang lugar, wala naman daw masama sa pagkakadena. Sanay na raw ang mga elepante dito dahil simula pagkabata, kinakadena na sila. Bawat elepante may nakatokang isang trainer o mahout kung tawagin sa Thailand.
Napansin ko na bawat isa sa kanila may bitbit na mahabang patpat na may talim sa dulo. Ang kusya o bullhook ang tawag dito. Pero para saan ang sandatang ito? Ang videong ito ay kuha sa Thailand ng PETA Asia o People for the Ethical Treatment of Animals. Dito ko nalaman kung saan ginagamit ang sandatang angkusya. Ito ang ginagamit ng mga mahut para tuluyang mapaamo ang mga elepante, para mapasunod sila sa kanilang bawat utos. Matagal ring nagtrabaho sa mga elephant tour company si Lex Schuyler. Lumaki sa bundok, bata pa lang si Lex, kasama na niya ang mga elepante. Katribo niya ang marami sa mga mahut na namamahala sa mga ito. Most of the mahut they say that elephant thick skin and it doesn't hurt them. But it's not true, you know. Elephant afraid of the hook. If they're afraid, it means something hurt them. An elephant very sensitive skin. Kumikita man siya ng pera noon, ayon kay Lex sa pagdaan ng panahon, hindi na kinaya ng kanyang konsensya ang makitang sinasaktan ang mga maamong higante. The more I walk deep in the jungle, I saw more, I witnessed more elephant are suffer. So I have a dream. I dream want to be a teacher, want to be doctor, want to be a lot of things, you know. But when I have experience with elephant, with a cruelty, I change my mind. I just think that if I have chance, first thing, I want to help them. I want to voice for them and I want to protect them. Noong 1995, itinayo ni Lex ang Save Elephant Foundation. Sa tulong ng isang Amerikano, nagtayo si Lex ng isang malawak na santuaryo para sa mga elepanteng nakaranas ng pang-aabuso. Isang santuaryo kung saan malaya ang mga maamong higante ng kagubatan. Walang kadena, walang kulungan, walang pader, walang harang. Sa hilagang bahagi ng Thailand, may isang malawak na santuaryo para sa mga elepante. Ito ang Elephant Nature Park na itinayo ni Lex Schuyler. Pero di tulad ng mga elephant camp kung saan sinasakyan ng mga turista ang mga elepante, sa santuaryong ito, malayang nakakagala ang mga maamong higante. Maaaring lapitan pero di pwedeng sakyan. Maaaring hawakan pero di pwedeng saktan. Nung nagpunta tayo kahapon doon sa elephant camp, ang sabi sa akin nung isa sa mga mahut, kaya daw kailangan merong chain kasi kung hindi daw magiging bayolente daw yung mga elepante. Pero kung titingnan mo dito, itong elepanteng ito, walang anumang kadena, walang anumang chain, pero hindi naman siya nangaano ng mga tao at saka nananatili pa rin siyang kalmado. Napakapayapa kung titingnan ng mga elepante sa santuaryong ito. Pero may nagkukubli palang madilim na kwento ang bawat isa sa kanila. Si Baisha ay isang street elephant na nagpapasa noon ng mga turista. 50 years old na si Baisha at bakas sa kanyang pagod na katawan ang ilang taong pang-aabuso. Mapapansin mo, yung kanyang tenga dito sa may kaliwa, parang gula-gulanit na siya kasi yan yung ginagamit ng kanyang mga trainers para makontrol nila yung elepante. Lalagyan nila yan, bubutasin nila, lalagyan nila ng hook, tapos hihilahin nila ng ganyan. Minsan sa sobrang lakas ng pagkakahila nila, napupunit na mismo yung
yung tenga ng elepante. Isa lamang si Baisha sa mahigit 70 elepanteng sinagip ng Save Elephant Foundation. Ang video na ito ay kuha noong 2015. Nagtungo ang grupo ng Save Elephant Foundation sa isang bundok sa Thailand matapos malamang may isang elepanteng pilay na pinipilit pa ring magtrabaho at magpasan ng mga tao. Sinagip ni Nalek ang elepanteng si Kabu at ngayon may bago na siyang tahanan sa Elephant Nature Park. Hi, Kabu! Actually, baby pa lang siya, ganito na yung paa niya. Pero kahit na disabled itong elepanteng ito, yung kanyang owner, pinipilit pa rin siyang magsakay ng mga turista dito sa kanyang likod. Bagamat iika-ika pa rin, mas mabuti na ang lagay ni Kabu ngayon. Salamat sa malasakit ng mga doktor at volunteer. Iba-iba ang kwento ng mga elepante sa santuaryong ito. May mga labis ang kapayatan, may mga elepanteng sugatan at may ibang nabulag dahil sa labis na karahasan. Pero may hangganan ang lahat ng karahasan. Ngayon, may bago ng tahanan ang mga maamong higante. Tahanang malaya at malayo sa pang-aabuso. But some people will say that they're just animals. They're meant to work for us. What do you tell people when they say those things? I just tell you that is all kind of species who exist in this planet, they always have their own reason. Yeah. They're not designed for us. Yeah. They're not designed for anyone, not designed for for whoever. Yeah. Everyone deserves for respect. Come here, baby, come here. Alam ng mga elepante yung boses ni Lek, kaya nakikita mo. Come here. Naririnig niyo ba? Come here, mama, materi ba? Bigla silang nag-iingay. The whole day na nandito ako, hindi ko sila narinig na mag-ingay. Pero ngayon, naririnig ko silang mag-ingay. Eto, parating na yung buong herd. Narinig na kasi nila yung boses ng nanay nila. I have no children, and this is my, the reason I stay, and animal make me live here. I live because of them. They are my children. Si Lek ay isang katutubo na minsan ring nanirahan sa mga bundok. Hill tribes kung tawagin sila. Marami sa mga hill tribes hindi katutubong Thai. Ang Northern Thailand kasi ay nababakuran ng dalawang bansa, ang Laos at Myanmar. Dahil sa gera at kaguluhan sa mga bansang ito, napilitan ng maraming katutubo noon na lisanin ang kanilang lupa at tawirin ang border ng Thailand. Marami sa mga mahout na nag-aalaga sa mga elepante ngayon ay galing sa mga hill tribe. Isa si Bunchu sa mga pinakamatagal ng mahout sa Elephant Nature Park. Pero di tulad ng mga mahout sa syudad na karaniwang gumagamit ng dahas, si Bunchu walang kadena at walang anumang sandata kundi saging at pagkain. They're not different from us, They know who love them, and they know who care for them. And they will follow Yes. people who treat them right. Yeah, it's very easy way. Elephant, human the same. Tulad ng mga elepante, ang buhay ni Bunchu ay puno rin ng karahasan. Nagmula sa Myanmar ang kanyang tribo, pero napilitan silang tumakas patungo sa border ng Thailand nang magsimula ang kaguluhan at tugisin sila ng militar. How
how did you come here from Burma to Thailand? How did you come here? You walk? Yeah, I walk on the foot. Just walking? Just walk only. Walking? 5 days. 5 days? Sometimes we walk in the morning, 5 o'clock in the morning up to evening 6 o'clock. Walk. Go to sleep, you jogger, and after tomorrow again walk. 17 taon nang naninirahan sa Thailand si Boon Choo, pero nakatatak pa rin sa kanyang isipan ang karahasang dinanas sa sariling bayan. In Burma, before Burma, always fighting. Sometimes die, sometimes caught, bully the gun, bully the food, we to follow the soldier, and all the way. Sometimes the public of villagers die. Sa kagubatan nila nakilala ang mga elepante. At tulad ng mga maamong higanting ito, walang ibang hangad ang mga katutubo kundi isang tahanang malaya at payapa. And here you're happy. Happy but sometimes I miss my home in Burma. You miss your home? Yeah. Noon, aabot pa sa mahigit 100,000 ang elepanteng matatagpuan sa mga kagubatan ng Thailand. Pero sa pagdaan ng panahon at sa talamak na panghuhuli sa kanila, mahigit 5,000 na lang ang naiwang elepante sa buong Thailand. Ang masaklap pa, 3,000 sa bilang na ito, nakakulong o nakakadena. May mga elepante pa kayang malayang nakakagala sa kagubatan. Tulad ng mga katutubong naghahanap ng tahanan, may pag-asa pa kayang maibalik sila sa kanilang lupang kinagisnan. Sa isang liblib na komunidad sa Pratumwang, Chiang Mai, Thailand, may isang pamilya ng mga elepante na payapang namumuhay sa kagubatan. 4 na elepante ang nadatnan namin sa komunidad ng tribong Karen. Ang Karen Hill Tribe ay isang grupo ng mga katutubo na nakatira sa border ng Thailand at Myanmar. Hindi hayop kundi kaibigan at pamilya ang turing nila sa mga maamong higante. Si Sam Sadudi ang nangangalaga sa mga elepante ng kanilang tribo. Mas matanda pa sa kanya ang ilan sa mga ito. Pamana raw ito ng kanyang mga ninuno. ผมได้รับมาจากบรรพบุรุษนะแล้วก็คือมันเป็นรุ่นต่อรุ่น generation สู่ generation แล้วก็มันมีความสำคัญว่าคือมันอยู่กับเราแล้วเรามีความผูกพันกับเขาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราคือถ้าเราไปที่ไหนเราก็คิดถึงเขาตลอด Magkakamag-anak din ang mga elepante ni na Sam, lola, anak at 2 apo. Sa araw na ito, naatasan akong alagaan ang pinakabunso sa grupo, ang 12 taong gulang na si Minio. Nagsimula ang aming araw sa paglalakad sa gubat. May bitbit akong ilang piling ng saging para ipakain kay Minio. Dito sa village ng Pratumwang sa Chiang Mai, ang mga elepante, parte ng pamilya ng tribo dito na kung tawagin ay Karen tribe. Hindi mo sila kailangan saktan, hindi mo sila kailangan ikadena. Susunod sila sa iyo, basta lalakad ka lang ng lalakad. Tara na, dito na tayo! Itong elepanting to. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, follow me, follow me. Matagal na nilang kasakasama sa buhay ang mga higante ng kagubatan. Paniwala nila, tulad ng mga katutubong Karen, kailangan ding bigyan ng kalayaan ang mga elepante. Kalayaang gumala, magkaroon ng pamilya,
mabuhay at magsaya. Daya mo eh! Daya mo! Daya mo! Kumuha ka sa bag mo! Ang paglalaro sa putik ang paboritong laro ng mga elepante. Pero hindi lang ito simpleng pagtatampisaw. Paraan din nila ito para lagyan ng proteksyon ang kanilang balat. Dahil yung mga elepante, wala naman silang kamay na maaabot yung kanilang likod. Yung mga nag-aalaga sa kanila, katulad ni Sam, ang nagpapahid, yung parang lotion or dun sa kanila, para kung may kumagat man daw sa kanila ng mga lamok, ganyan, covered na yung kanilang skin. Kasi very sensitive ang skin ng mga elepante kahit na pag tinitingnan mo, napakakapal, pero sensitive daw ito. Si Meta is 60 years old. Medyo matanda na itong elepante nito, so kailangan talagang tulungan siya na lagyan ng mud. Meta is like your grandmother. Yeah. Parang lola na rin ni Sam ito kasi binigay sa kanya ito ng kanyang lola. Di tulad ng mga ibang elepante na nagpapasa ng mga tao at tinitrain na mag-aliw ng mga turista, dito hindi sinasakyan ng mga hayop. Paminsan-minsan tumutulong sila sa trabaho at pagbubuhat ng produkto, pero kailanman hindi sila sinasaktan. Kung titingnan mo yung tenga niya, di tulad dun sa mga tenga ng mga ibang elepante, dun sa mga tour companies, walang punit-punit yung tenga niya. Kasi hindi siya sinasaktan ng kanyang mga pamilya dito. Yung mga tao na nag-aalaga sa kanya. Di hamak na mas malaki ang kikitain ni na Sam kung ipasok nila sa tour company ang kanilang mga elepante. Pero para sa mga katutubong Karen tulad niya, ang tunay na yaman ng mundo ay hindi nasusukat sa pera. Bagkus sa pagmamahal at pagrerespeto sa bawat isa. ก็คือมันมีความพิเศษที่ว่าคือที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีชนเผ่าเดียวที่คือมีช้างแล้วก็เลี้ยงช้างเก่งดูแลช้างเก่งก็คือมีชนเผ่ากะเหรี่ยงแล้วก็คือความผูกพันช้างกับกะเหรี่ยงเนี่ยคือมันเป็นความผูกพันคือมันยาวนานละแล้วก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ชนเผ่าที่กลุ่มใหญ่เนาะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยรู้ว่าช้างเนี่ยมันมายังไงแล้วอยู่กับเราเนาะแล้วก็มีความผูกพัน Bago matapos ang araw, sinundan ko ang mga elepante sa kanilang paboritong tagpuan. Sa isang malalim na bangin na may kubling paraiso sa dulo. Dito ko naramdaman na tunay ngang kahati natin sa mundong ito ang mga higanteng nilalang tulad nila. Parehong nilikha ng Panginoon, parehong naglakbay ng mahabang panahon. Kung may karapatan tayong magsaya at maging maligaya, ganun din dapat ang bawat isa sa kanila.
80 milyong taon nang nabubuhay sa mundo ang mga elepante. Pero nang dumating ang tao, unti-unting naubos ang lahi ng mga maamong higante. Mula 26 million noon, ngayon nasa 450,000 na lang ang naiwang elepante sa mundo. Ang Asian elephant na nooy milyon-milyon ng bilang, 50,000 na lang ang naiwan ngayon. Karamihan pa sa kanila nasa mga kulungan at mga elephant camp. Itinuturing ng endangered species ang Asian elephant. Ito ang dahilan kung bakit puspusan ng mga katutubo tulad ni Lek at Sam sa pagliligtas sa mga natitira pang elepante sa gubat. Dahil tulad ng mga katutubong ilang taong naglakbay sa mga gubat at bundok, naghahanap lang rin ng tahanan ang mga maamong higante ng kagubatan. Hindi man sila tuluyang makabalik sa lupang kinagisnan, ang mahalaga, makahanap sila ng tahanang tatanggap sa kanila. Isang tahanang walang harang o pader, isang tahanang malaya, payapa at ligtas. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.